Hindi pa rin naiaalis sa Tubataha Reef ang sumadsad na USS Guardian. Malalaking alon ang humahampas sa barko kaya pinangangambahang baka lalo pang lumaki ang pinsala nito sa Tubataha Reef. Isa sa matinitingnang solusyon, iangat ang barko at hindi lang basta hilahin para maiwasan ang lalo pang pagkasira ng coral reef. Live mula sa Puerto Princesa City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, ayon sa Tubataha Protected Area Management Board, dapat daw na managot ang Amerika sa di umano'y violations nito sa Republic Act 10067 o ang batas na nagtatalaga sa Tubataha Reef bilang isang protected area. Kasabay nito, dito sa may Puerto Princesa City sa Palawan, ay itinayo na rin ang command center ng Task Force Tubataha. Sa pinakabagong kuha ng AFP, makikitang nabura na ang pintura sa gilid ng USS Guardian dahil sa lakas ng hampas ng alon. Kita na ang gilid nitong gawa sa kahoy. Hindi tulad nung unang mga litrato nito na may pintura pa ang buong warship. Ang inaalala ngayon ng Philippine Coast Guard, sa bawat hampas ng alon ay gumagalaw ang barko at sa paggalaw nito ay lalong nasisira ang reef. Base sa datos ng GMA News, naglalaro sa 4 hanggang 6 na talampakan ang taas ng alon sa may Tubataha Reef. Pero pagpasok ng Huwebes ay posibleng tumaas ito hanggang 7 talampakan. Sa tansya ng World Wildlife Fund at Tubataha Management Office, nasa pagitan ng 200 hanggang 900 square meters na ang nasirang bahagi ng reef. January 17 was not the end, it was the beginning. And with each wave, with each blow of the amihan, with each minute that ship stays on the reef, the damage will increase. Masungit man ang lagay ng dagat, nakasampa na raw sa USS Guardian ang assessment team na dineploy ng US Navy. Hapon, they were able to come aboard, yung US Navy assessment team. But they have to go back again kasi it's not yet safe to do the assessment. Medyo may alon pa. But definitely, hindi pa nila magagawa kung paano gagawin yon. That depends on the assessment. Nanindigan ng Task Force Tubataha na prioridad dapat natutukan ang kondisyon ng reef dahil posibleng gumagana pa raw ang makina ng USS Guardian. Pwede raw iangat ang naturang barko gamit ang isang crane mula sa mas malaking barko at saka ibalik sa malalim na bahagi ng dagat bago hilahin. Parang pag nung hihilahan ng kotse, di ba, na nakaangat na ganyan, yung likod lang yung gulong. Eto naman, baka ganun din ang gawin nila habang ito papuntang shipyard. Of course, possibility pa rin yun. Kaya titingnan natin yung mga proposal. Ayusin nila yung pagkuha niyan, baka masira pa lalo yung bahura natin. Buhatin nila, wag nilang hilahin. Kaninang umaga, 2 civilian salvage tugs ang dumating sa lugar. Sila ang kinontrata ng US Navy para hilahin ang nabahurang barko. Bukod sa salvage vessels, 2 barko rin ng Amerika ang nasa lugar habang nagsasagawa ang US ng aerial inspection. Ayon naman sa Philippine Navy, 3 ang nakikita nilang dahilan ng pagsadsad ng Guardian. Usual causes kasi ng ganyang accidents, yung 3, una weather. Secondly, human error, and third is mechanical failure. Pwede siyang steering casualty or navigational equipment failure. Pero ang higit nilang ipinagtataka ay kung bakit napadpad sa may Palawan ang USS Guardian gayong sa Subic Bay ang docking clearance nito. Dati na ring nasadsara ng barko ang Tubataha. Taong 2009 nang mabahura roon ang rescue vessel ng Philippine Coast Guard. Talaga pong pumasok po talaga kasama yung hélice. Ganyan din po ang ginawa natin. We gave them notice, ito po yung inyong na-violate, ito po yung So paano po natin ito isettle? Sana panindigan ang nagawa. Bilang kabayaran, inako ng Coast Guard ang pagpapaganda ng lighthouse sa Tubataha. Noong 2005, aksidenteng sumadsad din sa Tubataha ang barko ng environment group na Greenpeace na nagbayad din ng danyos. Jessica, dahil naging maganda raw ang kondisyon ng dagat ngayon sa may Tubataha Reef ay nakapag-resume na ang assessment operations ng US Navy sa kanilang barko na USS Guardian. At katunayan, ayon sa Coast Guard ay nakapag-conduct na rin daw ng underwater inspection. Pero ang mga detalye raw nito ay hindi pa rin maaaring sa publiko hanggang sa ngayon. Jessica? Okay, doon ako curious, Cedric.
Paano nyo nalalaman yung nangyayari dun sa Tubataha Reef? Paano namomonitor ng Philippine authorities kung tama yung ginagawa ng mga tiga-US Navy na nandoon? Yeah, ngayong araw, Jessica, ay tinayo na yung command center. In fact, nakausap natin kanina si Lieutenant Commander Arman Balilo ng Philippine Coast Guard. At ang sinabi nila, magkakasama na raw sila ng mga American counterparts daw nila doon sa may sa Coast Guard District nitong Palawan. At bukas nga ay ipapaalam nila yung latest development. Ang nangyayari dito for in the last 2 days, kung ano yung magiging assessment na ginagawa na isasagawa ng mga Amerikano, ay siya namang i-relay nila doon sa Western Command o kaya sa Philippine Navy at saka siya yung ilalabas sa publiko. May mga information na hindi pa rin talaga natin makuha hanggang sa ngayon kasi kailangan daw nila ng clearance sa US Embassy. Pero so far, ang alam natin na nagiging activities doon sa pinakabarko ay assessment pa lamang at saka yung pinakahuli nga ay itong underwater inspection. Pero yung actual na plano or yung actual na mismong pagtatanggal doon sa barko ay wala pang activities na nagaganap na ganyan ngayon hanggang sa ngayon, Jessica. Okay, pero coordinated naman sila with our authorities dahil mahirap na, di ba? Kailangan na-check din kung tama ba yung ginagawa nila. Yun nga, ganyan na may mga pangamba na dapat hindi pala hinihila kundi inaangat para hindi lalong masira yung corals. Meron namang nagmo-monitor at nag-keep track niyan. Yes, Jessica, yun yung number 1 na iminumungkahi or iginigiit ng Task Force Tubataha. Lahat daw na magiging kilos, lahat na magiging activities ng mga counterparts natin sa US, even yung pagpasok ng mga ships nila na kakailanganin sa paghila nitong barko, kailangan daw may clearance sa ating sa Philippine government. At yun nga, yung command center ngayon, isa daw tong patunay na meron ng coordination ngayon sa pagitan ng mga Amerikano at ng mga Pilipino, Jessica. Maraming salamat, Cedric Castillo.